Ako'y mayroong papel na napulot sa daan, hinulog lang ng mamang dumaan. O kailan ba tayo magigising sa mga maling gawa? Payag ka bang maging marungis, nanlilibahin ang paligid? Kasama po natin si Sir Noel Bernardo. Yan sir, morning po. Yan. So dito sa Barangay Citrus. So sir, diretso na tayo. Kwentuhan. Barangay Minuento. Minuyan to. So kasi Citrus eh. Alam ko May Barangay Minuento. So, Baka pagalitan ako ng barangay captain namin. Ako bigyan ng ayuda. Sakop na pala ito na Minuyan to. Minuento. So dahil kadikit ng Citrus, cemetery. Sir, musician kayo sir. Apo. So pwede po maikwento nyo sir yung brief story po. Nag-umpisa tayo, siyempre, bata pa. Influence din ang kapaligiran. May mga panahon nung malalaman edad ko eh. Mga panahon nung mga melting period ng 80s and 90s. Pinakabataan natin. Kaya uso kasing gitara niya sa kalsada eh. Sa kanya, kumakanta yung mga kuya ko, mapuwi sa bahay ng gitara. Tapos, i-add mo pa yung magulang ko, mahilig sa music. Tapos, lagi ko pa naririnig at napapanood yung Beatles. Ayun. So, salo-salo na yun. Beatles. Yung influence ng mga kuya ko na nagigitara rin. Tapos yung Beatles. Tapos ako niya. Kasikatan ng Beatles yun. Hindi naman kasikatan. Ay, ibig sabihin na, Papaano wala na. Hindi na. Hindi, actually, kasi sa Channel 5, binalik yung Beatles eh. Tapos sa radio, sa RJFM, yung Beatles din. Yun. Sa Channel 5, yung nag-uumpisa pa yung Channel 5, kung naalala nila, noong 90s, puro Beatles yung laging pinapalabas doon. Yun yung pinaka, nila, trial pa nila sa network nila. So, yun. So, doon yun yung influence sa music. Saya po kayo. Paano po kayo sir natuto na tumugtog? Ayun na, yung gitara naman kasi parang common na sa bahay, may gitara sa bahay. So, yun, yung isa sa mga nakatuwang ko sa music talaga. Ano sir yung unang nabuo yung kanta? Kung meron? Hindi ko na rin matandaan, pero nung high school ako, sumulat ako tungkol din sa kalikasan. Yun yung alam kong nauna kong nabuo, pero ang problema, hindi ko siya naalala. Pero nung pagbalik ko ng mga 16 years old, 17 years old, yan, meron na ako nabuo na hanggang ngayon talaga natatanda ko pa rin. Ano po yung... Isa doon yung, siyempre, tungkol sa crush muna. Okay. Pag nag-aaral ka mag-gitara, parang yun ang masarap sulatin, yung mga love story. Yun yung inspiration. Inspiration. Ang pamagat noon hanggang ngayon, naalala ko rin, kababata pa pamagat noon. Medyo lousy pa, pero pwede naman, hindi ko siya nare-record. Ano siya, merong... Ay, hindi pa na-record? Di pa. Tapos sumunod doon, yung kailan lang, na ngayon yung talaga yung i-record ko na rin. Yun, medyo isa din sa mga favorite ko, mga nauna kong composition na hanggang ngayon. Uploaded sa favorite ko pa rin. Facebook or YouTube? Nasa Facebook lang yata yung mga kinakanta ko rin sa Ligid, sa Maynila. Sa page ng kanta ko ito, FB page na doon. Okay. So sir, sa after nun, ano pong sunod-sunod na mga nagawa niyo sir? Mahilig na magbanda. Nagbanda. Mag-banda ka po kayo Dati meron. Ano pong banda yun? Mga alternative din kasi yun ang uso mga alternative music. Yun yung mga nahilig na tayo dun sa mga ganung pagkakataon. Tapos, dumating sa point na kailangan umalis na muna sa music. Kasi nag-aral naman ako ng college. Yan sa para sa profession, syempre nakita ko rin kasi yung karir sa music. Parang ang hirap eh. Nauubos yung oras, nauubos yung araw. Pero yung kita. Parang kailangan mo ng fix na pagkakakitaan. Yung karir mo talaga unahin. So doon ako nag-desisyon na mag-aral muna. Tapos pagkatapos mag-aral, nagpamilya. Nung medyo okay na yan, bumalik ako sa music scene. Tapos tuloy-tuloy na yan hanggang ngayon. Yun, sir, nasabi niyo yung banda. Nakailang banda po ba kayo, sir? Pag mga teenager kasi, kung saan-saan lang naman na... Saan pwedeng Hanggang sa doon na kami nagkakilala. Yung kuya talaga yung classmate mo si Box, yun yung talagang tropa-tropa ko. Yung sinasabi niya si Sir William,
Hapor. Shout out. Yan. At si Sir Jason. Jason. Eto, mahuli na yun, mahuli na. Oo. Yung mga musician din kasi yun, marunong gumitara, tabugtog. Tapos nagko-compose din ang mga kanta nila. So, shout out sa Sir Jason. Mga kumpare. Si Sir William. Yan. So, yun, nagbanda-banda. After nun, nakakabuo po kayo ng Ito mga na, composition. Oo, yung composition ko na dahil yun talaga yung tingin ko yun talaga yung skill ko eh. Develop. Talent. Hindi ako gumaling sa, marunong na ako mag-gitara, pero hindi ako gumaling dun eh. Okay. Kumbaga, sakto lang. Pero ang naging skill ko talaga, composition. talaga. Mga song, Ano yung songwriting talaga yung naging talent ko. Yung talaga yung parang focus ko eh. Yung sa boses, di rin ako magaling kumanta na kasing galing ng mga Martin Yever. So, ano lang talaga, mas na-focus ako dun sa songwriting contest. So, Again, sa mga songwriting. ano yung genre ng music nyo? Hindi ko Alternative? Alternative, alternative talaga. Pinapakinggan ko. Kung napapakinggan ko sa Facebook na mga uploaded na kanta na siya, more on alternative. Oo, dating. more on alternative So, talaga. yun din kasi yung naging influence ako sa mga natin, mga time ng 90s. Razorheads, Rayton Maya, mga ganun. Pero kapag yung may mga songwriting contest kasi, syempre, depende ka dun sa kung ano yung hinihingi. Kung ano yung tema nila. Kung ano yung tema, kung ano yung dapat talagang, yun, yung pinaka-tema talaga yun ang tutumbukin mo. So yun sir, nabanggit nyo, sa mga sumasali kayo ng competition. Mga Song songwriting. Yan yung pinagkakaabala ako pag Anong taon sir una kayong sumali ng song competition, songwriting? High school pa lang naman sa Metro Papa noon. Yun. Sumasali na ako pero hindi ako nananalo. Ang Metro Pop ay sa GMA? GMA yan eh. GMA 7. Hindi, GMA nila yung pinakahuling nag-produce niyan. Pero alam ko hindi rin GMA yung una nag-produce. Ano yun na? Pinakasikat na songwriting composition. Nung mga 80s yan. Pero wala po kayo. Wala, hindi ako makapanalo ron siya. Ayun. Patay, neophyte pa tayo ron. Mabibigat yung ano doon eh, lumalaban. So yun, bukod doon, may sinalihan pa po kayong iba. Yun na, yung nagbumalik na ako sa music scene. From 2018 yata, 19 yan, mga ganon. 2018, 18, bumalik ako sa music scene. Tapos pag may mga competition, yan ang mga sinasalihan ako. So, may ano po yung nasalihan nyo na nagkaroon kayo ng... Alis lahat naman, hindi naman sa... Ito kasi siguro parang sinuwerte. Nagkasunod-sunod yun mula 2019. Nagsimula ako muna sa indie scene. May mga songwriting contest na yan. Nakaka-grand finalist ako, mga ganun, top 10. Una yata yung Indie for Indie sa Manila. Tapos nasundan niya ng sa One Mall Asia sa Valenzuela. Pumasok rin ako sa grand finalist eh. Pero thank God, di ako nananalo nun Tapos, eto na yung pandemic, malaki to, pambuong Pilipinas to, yung kay Benny Saturno. Music songwriting contest, malaki yun. Parang Metro pa pandating nun. Kaya lang panahon kasi ng pandemic yun, kaya walang walang awarding sa stage eh. Sabihin walang sana meron. Online. Inabutan kasi siya ng pandemic. Ano po yung award? Yun, grand finalist din sa top 10. Pero sayang eh, sa judging kasi pinakita sa amin. Sayang number 1 ako dun sa judge eh. Ang problema kasi, mga ganyan songwriting contest, may mga dito, may paramihan ng views, yung mga gano'n. Parang social media. Social media. Kapag medyo may hina ka doon, mga ganyan songwriting contest, tapos ka. Ano natanggap doon sir? Certificate? Laki nandun sa taas eh. Sige sir, mamaya iyan na natin. Pakita natin. Ayun, so yun yung pinakamalaki. Hindi pa. Kasi hindi naman ako nag-champion doon. Tapos nasundan pa siya ng pumasok din ako doon sa rank 4 ng Philippine Overseas to OFW naman to, pang buong Pilipinas. Philippine Overseas, mga ganun, nakalimutan ko yung exact Basta Department of Philippine Overseas yun. Pang buong Pilipinas din na competition. Yun, pumang-apat ako. Sayang hinayang ako ron kasi yung first, second, third, may premyo. 50,000 yata yung third place. Tapos yung number 4, wala ng premyo. Sabi ko, ano ba yun? Sayang. Yung tatlo lang. Tatlo lang meron. Rank 4 ako doon.
Sayang. No? Kunti na lang. Tapos nasundan yun, sali ulit, Music Quest naman. Eto, yun, may premyo na, kakuha na naman ako ng pang-apat nun. Pang buong Pilipinas to, kaya hindi naman sa pag-iabang, doon ako sa mga ginaano ko ng proud ako kasi sunod siya. Puro national competition siya. Yung sa Music Quest, yan, pang-apat din ako. May premyo na, parang nakakuha yata ako 35,000 doon eh. Papahin. Yun, tsaka nag-ano kami sa Makati nun, nag-perform din yun. Tapos, ito yung pinakamalaki. Yung Philippine Nurses Association. Philippine Nurses? Pang buong Pilipinas to 100 years nila centennial celebration nila. Nagpa-contest sila ng kanta. Ng magiging team song ng mga nurses sa buong Pilipinas. Doon ako nakakuha ng job doon. At para sa akin yung pinamabigyan. Anong taon yun siya? 2022 yata. Ito lang. Bago. 2022. Mas sunod yun 3 years ago. Yun, doon ako, para sa akin yung pinaka-proud ko. Anong kanta yun, sir? Anong title? Pagod dito. Kaya natin to. Bukod pa dun sa Philippines Women of the Philippines Women Association, pang Pilipinas din to. Music Wana naman. Yan, pumasok din ako doon. Anong naman doon, sir? Ano rin, finalist din nga. Music Wana. Ay, correct me if I'm wrong, siguro yung last cut, semi-finalist. Hindi naman grand finalist kasi ang daming cut eh. At least Sa semi-finalist. Semi-finalist naman siya. Proud din ako dun kasi basta Philippine national competition, Philippine competition ng mga gano'n. Tapos marami sumasali doon. Tsaka ano yun? Professional at tsaka hindi professional songwriter lang. Tapos semi-finalist na. Jadi, yun, nakikita natin na nandun na kayo sa sa level na yun. Tapos pinaka-latest, hindi, meron pa eh. May dalawa pa eh. Meron pa. Meron pa yung pagdating sa, makalimutan ko na, ito, 23, 24 lang yan. Bago lang eh, 23. Kaya sa independent scene din. So, yun, tapos na tayo doon sa Siwana. Magandang kantauran yan. Philippine Commission on Women, 2021 yung semi-finals ako. Yun baling department ng ano natin. Yung sa Pilipinas, Philippine Commission on Women, 2021. Tapos, may hindi pa ako nabanggit kanina eh. Noong 2021 din, Cultural Center of the Philippines din to. Yan. Grand finalist din ako doon sa CCP. Kanto-kanta naman. Yan. Tapos, pero pa isa, sa Indicine nga, 2023 din yata yung pinaka-latest top 10 ako doon. Ang pinaka-latest ko, naalala ko na, grand finalist sa Lifestyle Philippines. Meron din silang may mga vlogs din yan, tsaka website. Ganda. Lifestyle Philippines, sige, mo rin. May 2022. May na-entry kayo doon na tapos grand finalist ako doon. Top 10 din ako doon. Pero ako kahit, yun nga yung pinaka-champion ko lang yung sa Philippine Nurses Association. Grand champion. Grand champion ako doon. Magkano napanalo ko sir? Baka malaman nila eh, pero medyo rin. Yung digits. Baka malaman na. Sabi, malaki pala na. Meron din tapos, ang pinaka-latest ko yung sa DEN. Meron. Diba? Department of Energy and Department of Environment and Natural Resources. Kailan yan, sir? ito ano yan eh. Ito yung pinaka-latest. Bago na to, 2023. Ito lang, 2023. Ano rin ako dito, 4th place ako rito. Ano rin ako, finalist, tapos nagtanghal din kami dyan sa may hotel dito sa North, katabi ng SM North. Sa SM North. Isang yan. Tapos yan, kumanta kami ron. Tapos, yun, hanggang top 5 grand finalist, pumang-apat na. Ewan ko, may liga ata ako sa number 4. Parang na-relate tayo sa 4th place. Pero may mas magagaling eh. Meron kayo doon naman sa Philippine Nursing eh. Yun ang siguro sa sarili ko, sa career ko sa songwriting. Highlight. Masaya na ako. Ako naman lagi ako masaya. Basta pumasok ko sa finalist, masaya ako. Lalo pag yung national competition. Kasi nga, maging proud ka na dahil sa sobrang dami na sumasabi. Binigyan ka ng Diyos na kasiyahan at top 10. Tanggapin na professional pa yung iba. Professional yan artist. Pero lahat naman yan, sa totoo lang, hindi lang dahil sa galing ko sa pagsusulat eh. Yung lahat ng panalo ko na yan, in behalf niyan, syempre doon sa arranger ko, yung One Roots Record, si Ferry Baltasar. Shoutout kay Bro Ferry Baltasar. Yun yung arranger ko eh.
One Roots Records ako napakagaling. Saan nakabase yung Sir Juan? Ano sa Balagtas, Bulacan. Balagtas. Sa Kapitolyo natin sa Malolos, sila rin yung laging dyan, active yan. Sila. Pati yung mga, kumakanta ako 20 taon dyan, Sini Sardin. Andyan, magpe-perform din ako dyan. Sa Malolos. Oo, pag meron Sini Sardin, yearly yun. Andyan lahat ng artist, mapapainting, tsaka music. Okay. So yun, mabalik nga tayo sa, ang pinaka talaga ng songwriting ko in behalf. Hindi ko yung makukuha lahat ng achievement na yan sa songwriting, hindi ko makukuha. Kundi dahil sa music arrangement. Ang songwriting contest kasi sa panahon ngayon, ano yan, yung formula kailangan matutunan mo. Ang formula dyan, kung ano yung binigay na tema, makuha mo, mailapat mo. Tapos yung arranger talaga malaking bagay. Kasi kahit anong ganda ng letra mo, kahit anong ganda ng tono, pero in-arrange yan yung arranger mo, at di ganun kagaling, hindi rin yan mapapansin. Kasi yung mga judges, technicality talaga lahat yan sisilipin. Hindi yan basta lyrics na. Yun, parang dun sa pagkakataon na yun, nagiging swerte ako. Hindi ko nga masabing magaling ako sa totoo lang. Yung nangyari na 2018 hanggang sa ngayon, masasabi ko, swerte. Ayaw ko na. Hindi ko masabi sa sarili ko, galing mo songwriter. Hindi. Kasi may mga factor Parang maraming may factor para manalo kasama po kayo. May formula. Kasi may formula, katulad nun pag may songwriting contest, ang kinukuha kong partner babae. Nasa isip ko ang formula ko para manalo. Kung mapapansin mo lagi ako may kasama babae kasi ang formula ko sabi ko Juliet. Tapos upbeat yung tono. Madaling tandaan, tapos may music arranger ko babakap sa akin magaling. So, yun ang formula na nakikita. Siyempre, formula pinakamatindi rin yung pagdadasal sa Diyos. Kasi hindi naman lahat makukuha yung hindi dahil sa kanya. Napapanahon yun para sa iyo. Tapos ngayon, sir, tayo ng meron pa pong wala na po. Okay ba, no? So, move forward tayo sa ngayon, 2025. So, ano po bang latest sa inyo? Yan, sa 2025 ngayon, dahil hindi na ako wala akong songwriting contest ngayon ng national sa totoo lang. Wala masyado, nag-aabang rin ako. Bihira. Pero, meron isa ngayon, babalik tayo. Eto, kaya lang, hindi ko pa maano, hindi naman alam kung mananalo ako. Meron ako yung Salerian Liga. Liga tawag nila, One Liga. Ito yung songwriting contest ang pangbuong barangay ng Pilipinas. So, yan. Nag-entry ako. Kailan siya? Hindi ko alam kung kailan nilalabas kung sino palalo. Kaya lang, mahirap kasi isa lang ako kunin Wala nga rin. Ang gusto kong mangyari, pag may contest, gusto ko may second, third, hanggang 10. May top 10. Oo, ibig sabihin, para makita mo rin yung range mo. Kaso isa lang. Isa lang number 1 lang ako kunin. Pinakapanalo. So, yun. Wala na, mahirap. Sa totoo lang, may entry ako doon, pero syempre, sa daming magagaling ang dami. Mali natin, baka naman kayo yung diba? Tsaka, yun naman sa akin, dimbang na lang yun. Parang challenge mo na yung sarili mo sa pagsusulat. Kaysa naman buruhin mo yung sarili mo sa pagsusulat. So, yung mga songwriting contest, challenge mo na yung sarili mong skills kung hanggang saan. At ang pinakamaganda, kapag nanalo ka, meron ka remembrance. Legacy mo yan ipapamana mo sa mga apo mo, lolo nyo, ganito. Diba, meron kang legacy mo tinatawag ka. Maaalala nila. Babalikan nila. Tsaka certified songwriter ka. Kasi nga, nakakasali ka sa mga nananalo sa mga malalaking competition. Ibig sabihin, certified songwriting ko. Songwriter ka. Ayun, balik nga tayo sa 2025 ngayon. Ang pinagkakabala ko nga itong month na to, yan, yung album ko. Lalabas. Yun. Anong title, sir? Kuha nga natin. Hindi, wala pang packaging Ito. Pero wala pang packaging. Pati yung ito. So, ito na pala ngayon, ganito na pala. Kaibon pa lang. Hindi na siya CD. Hindi na siya CD kasi di ba dati ganito? CD. So, dati naman, bago yung CD, cassette tape. Cassette tape. Naabutan ko yan. Tapos CD, tapos wala na rin. Plaka muna. Plaka muna. Mga plakang binil. Binil. Tapos CD. Tape. CD. Tape muna, tapos CD. Tapos ngayon, sir, yan na. Ito na nauuso ngayon flash drive. Yan, meron. Mga ganito. So, itong month na to, next week siguro, magpa-package lang kami. Nandito na yung mga gamit natin. Yan. So, ganyan na pala. Flash drive. Ito na yung natin, ibabalot natin for packaging. So, ganito kasi nga, yun nga, sabi nga natin, wala na tayong mga player para i-play pa yung mga CD niya. So, ito, ganito na uuso. At saka yung digital. Labas ka sa digital store. Spotify, ganyan.
Apple Music. Ayun, doon na ang... Doon na lang. So, may mga songs din ako doon. Kunyari, pag dinownload, doon lang po Nandun na lang. makikita. Nandun na yung bentahan. So, ito naman kasi parang naisip ko lang gumawa rin ng ganito. Parang remembrance na lang din sa mga kaibigan. Kaya nga, yung presyo ko, presyong patalo lang eh. Hindi naman kaya yung, sa totoo lang, yung puhunan, hindi kaya yung kunin eh. Kung sikat tayo, kung sikat na sikat tayo, wala Pwede ito yung presyo. Kaya, kung makakabenta ka ng 1 million, hindi panalo ka. Siyempre, practical naman tayo, hindi man natin kayang kunin. So, yung ganitong ginagawa ko, remembrance na lang talaga to. 90% remembrance, 10% business. Ayun. Sir, ano yung ano yung mga laman ng album? Ang laman na ito, 40 songs. 40. 40 na, todo na to. Dami. Oo, dami. Sulit Kasi parang lahat ng mga, hindi lahat, pinili ko pa to. Best of the best pa to, yung copy na nandito. So ano yun, sir? Magbigay ko, sir. Siyempre, mga winning pieces natin. Basta, surprise ang laman ito. Hindi, yun ang ano So, yun. balik 40 songs. 40 songs, sulit. Siyempre, mga winning pieces sa mga kaibigan, bibigyan natin. Yun. Yan. Okay naman, sir, sa city. Okay din naman. Wala naman. Sa akin, issue, gano'n. Okay naman, yung recognition naman po. Yun nga eh. Yun nga, minsan, yung mga ka-indie artist ko sa Maynila, sa ibang lugar, Nare-recognize. nare-recognize eh. O kasi yung sinasalihan yung national. Oo, tsaka ilang beses na. Ako naman okay lang sa akin particular. Kung hindi naman yan, okay lang. oo. Kung hindi, okay lang din. Kasi ang iniisip ko, hindi pa ako ganun kaingay. Kasi kung may ingay ako, dapat malalaman na. So, itong lalabas na album ko, solid to. Walang AI to. Yun yung abangan natin. Anong 40 songs to. Anong date possible lumabas? Possible, baka next week o third week. Magpa-packaging na lang kami. Bago November lumabas na ngayon eh. yung mga bonus. Bago mag-bonus. Meron na tayo, naka-order na. Ayan, so yun yung abangan po natin, mga katambay. Yan.